Dapat ho yung nagkakalat, yan ang kasuhan nyo. Okay? I could not see any logic in there. Bakit? Ikaw dapat kulaong ang magkaso sa akin. Hinahamon kita kulaong. Kung talagang malakas ka, kung talagang matapang ka, kung talagang malakas talaga kapit mo sa gobyerno ng Pilipinas, kasuhan mo ako. Papaposas mo ako. Paposasan mo ako. Please, kulaong, kasuhan mo ako. Wiretapping. Mabigat na kaso yan. Data Privacy Act. Mabigat na kaso yan. Bakit tinuturo mo kay Manny Pacquiao? Nakasuhan ako. O kasuhan si Makagago. Ikaw dapat ang nagkakaso niyan. Kasi ikaw ang ni-record namin. Kung si Manny Pacquiao, tinawagan ako, tapos inalabas ko yung tawagan namin, yun, wiretap, maliwanag. Si Manny Pacquiao magkakaso sa akin. Pero, ikaw ang ni-record eh. Ikaw ang katawagan ko. Ikaw ang ni-record ko. Video call pa. Ba't hindi ko magkaso sa akin? Bakit? Kasi no way. Walang paraan para makasuhan mo ko. Kasi uulitin ko ulit. Kapag kinasuhan mo ko, parang inamin mo na nakakagamit ka ng cellphone. Hindi lang yon. May magkakaso sa'yo. Karen Whitmore. Susan Broiler. 5 Mamis. Kakasuhan ka. Ang ipapalusot mo, hindi ako nakakagamit ng cellphone. Paano ko mapeperahin yung mga mamis na yan? Paano nila ako mabibigyan ng pera? Nakakulong ako. Wala akong cellphone. Yun ang ipapalusot mo. Diba? Kaya hindi mo ako makakasuhan. Kaya tinuturo mo doon kay Manny Pacquiao, nakasuhan ako, o yung nagpapakalat nito, o yung nag-record nito, o yung naglabas nito. Kasi hindi mo ko kayang kasuhan. Kasi yun ang gagawin mong palusot. Kapag dinemanda ka na ni Karen Whitmore, hindi ako gumagamit ng cellphone eh. Hawak kita sa leeg, kulaong. Yun ang totoo. Hindi mo ko kaya. Yan ang totoo niyan. Ikaw ang nahuhulog ngayon sa napakalalim na balon. Talagang natrap ka dito, kulaong. Pinakamadali mo lang ginawa, kulaong. May nag-comment. Kunwari may nag-comment. Boss FLM, binabanatan ka ni Makagago. Kung ang sinagot mo ganito, wala yun. Content lang yun. Idol ko nga yan si Makagago noon eh. Sumagot pa nga sa Mayaman Challenge ko yun eh. Okay lang. Content lang naman yun. Idol ko nga yan eh. Makagago. Gago yan eh. Pero idol ko yan. Hindi kita iiwan kasi gago ka. Kung gano'n ang sinabi mo, kulaong, wala kang problema ngayon. 5 Mamis, hindi ka idedemanda. Si MG, pamilya niya, asawa niya, nanay niya, hindi ka idedemanda. Manny Pacquiao, hindi ka idedemanda. Mami Dionisia, hindi ka idedemanda. Kaya lang, pinili mo yung kayabangan mo eh. Nagmayabang ka, nagmalaki ka. Putya, Makagago pa nga lang, hindi mo na kaya. Diba? Kami nga, 14 vloggers, hindi mo makaya noon, hindi mo kami maipakulong eh. Hindi mo kami mapadukot. Puro ka lang banta, puro ka lang bunganga. Ngayon, nakalaban mo, Makagago. Minaliit mo eh. Sinabihan mo pa, uhugin vlogger. Ikaw nga to, nagmumukhang pipitsugin at kakaning itik lang eh. Diba? Kaya, kulaong, ngayon, kasi ngayon, tong payo ko, hindi na to magiging applicable. Yung ipapayo ko sa'yo, ngayon. Eto, gawin mo to next life. Sa susunod, kulaong, nabuhay mo, pinakamainam, lagi mong piliin magparaya, magpakumbaba, at huwag kang magmamataas. Wala namang masama kung ikay magpaparaya eh. Wala namang mawawala sa'yo kung ikay magpapakumbaba eh. Diba? Kaya yung payo ko sa'yo ngayon, hindi to applicable sa buhay mo ngayon. Bakit?
there's no way out. There's no turning back. Wala na, Kulaong. Wala ka ng lusot dito. Wala ka ng lusot dito. Talagang ano na to. Kumbaga, babangga ka na sa pader. Kay Mamreno ka, kay ikaw tapakan mo si Linyador, kay iliko mo ng kaliwat kanan yung manibela. Wala na, Kulaong. Babangga ka talaga sa pader. At ang binabangga mong pader, malaki. Durog ka talaga. Sayang, Kulaong, ano? Kung ikaw talaga nagpakumbaba ka lang at nagsalita ka lang na, si Makagago, idol ko yan. Tumagot pa nga sa Mayaman Challenge ko noon yan. Kung ganun lang sana sinabi mo, baka kaibigan mo pa si MG ngayon. Okay? Somehow in March 2019, March 2019, nagkatapusan na ng areglo. Naputol na yung kaso. Pero yung papeles, senator. Manny, hindi ka na pala senator. Parehas tayong talunan. Okay. Kita mo, kung gaano mang maliit. Kung gaano mang maliit. Di ba? Parehas pala tayong talunan. Di ba? Kung maliitin niya talaga si Manny Pacquiao, ano? Para akala mo magka-level sila Para nandito si Manny Pacquiao, nandito siya, no? Para nagkikis-kisa ng mga braso, no? Pucha talaga. Angas mo talaga, boy. Angas mo talaga. Diyan ka napapahamak. Okay. Manny, pwede mong pakuha kay Boknoy yung papeles. At alam ni Boknoy yan. Inuutosan mo pa si Manny Pacquiao? Wow. At alam ni Jay Lubas yan kung ano yung kinukwento ko na to. Bakit? Andun ako. Ang unang-unang abogadong pinadala mo doon sa hearing, si Atty. Salatandre. Pero ikaw na nga nagsabi, Kulaong, hindi ka involved. Hindi ka kasama sa kasuhan. So ano yung sinasabi mo may utang sa'yo si Manny Pacquiao? Yan. So ito lang. Ano yun? May utang si Manny Pacquiao kay Bernard Chong? Kadamay ka? Ganun ba yun? Kaya ako to sinasabi, gusto ko matapos na itong buwisit na makagago na to. Ulol. Hindi matatapos yan, Kulaong. Bugok ka, hindi matatapos yan. Na mahilig magsulsol. Kasi ang issue kasi dito, hindi niya masagot ni makagago. Ay, putang ina, ano na naman? Yung peking lawyer, peking law firm, para makabudol ng mga OFW. Kulaong. Ikaw ang nambabara ng mga issue na ibinabato sa'yo. Hindi mo masagot yung mga issue. Kaya ano ang ibabato mo? Nag-promote ng peking lawyer, peking law firm, at puganteng kriminal para makapambudol ng mga OFW. 250,000 kada mabubudol. Putang ina, kabisado ko na Yung aking katanungan sa kanya, bakit siya nag-endorso ng peking abogado at peking law firm para mambudol ng mga Pilipino? Sabi niya, boss, please stay on the point and be done with it, TY. Yes, sir. Ipapaliwanag ko lang to. Last na to. Para lang matapos na. So, yung ipinakakalat ng grupo ni Makagago, gagamitin pa si Senator Pacquiao para ma-antagonize, para magalit din ako. Yan yung mga troll niya. Pinag-aaway kami. Hindi po. Ruel, pakisabi kay Manoy mo, yung 8 taon na nakakalipas, paaring may nasabi ako dahil may problema. Alam mo yun? Maaaring may nasabi ako pero may problema, but it is not intended to the public. Teka, Kulaong. Kailan ka ba nakulong? Balik tayo, history. Balik tayo sa history ha, Kulaong. 8 years ago. So, ibig sabihin, pinapalabas mo, 8 years ago, ikaw, eto nga, issue na ito, 8 years ago mo, sinabi. Kulaong, tignan natin tignan natin yung mga video. Punta tayo dito sa mga dati mong video. Tignan natin yung balita eto, katulad nito, 4 years ago ko to in-upload. Punta natin yung mga balita kasi yun ang maganda Yung talagang yun natin yung mga balita. Katulad nito. Hindi natin pwedeng i-play kasi yan ay ABS-CBN News. Balik hanap tayo ng ibang video. ABS-CBN ng yan ng ka-copyright.
Okay. Lagyan na lang natin. Francis Leo Marcos nahuli ng NBI. Ayun. Para madali. Naku, ABS-CBN pa rin. Ito na lang. Ito. Maliwanag dito. Ito, balita to ng UNTV News. Kailan to binalita? 5 years ago. Tignan natin yung data. May 22, 2020. Ayan nakalagay. May 22, 2020. So, ibig sabihin, nung nakipagtawagan ka sa amin, dito sa video na to, Pagkapera. dito sa video na ito, is around, pakyat ng May 2020. Maaring June, July, August. Nakakulong ka dyan. Nakakulong ka na. Ano yung sinasabi mo 8 years ago mo yan sinabi? Sinabi mo yan around 2020. Inilabas ko yung record na yan around 2021. Ano yung pinagkakakana mo na yan, Kulaong? Iibahin mo pa timeline. Iibahin mo pa yung yung talagang kung kailan mo binigkas etong salita na ito na may utang sa'yo si Manny Pacquiao 8 years ago. 2020 mo lang sinabi yan. Nakakulong ka nung sinabi mo yan. Kaya hindi totoo na sinasabi mo na ikaw yan nangyari 2019. Kasi nung sinabi mo yan, nakakulong ka. Nasa kulungan ka. Ala Kulao, wala ka lusot dito. Hindi mo to malulusutan. Hindi mo masasabi dito, 2019 pa yan. Nakakulong ka na nga Sinabi mo pa yan Nakakulong ka na nung sinabi mo yan. Kaya hindi yan 8 years ago. 5 years ago or 4 years ago. Maybe 5 years ago, pinaka doon, 5 years ago. Kaya Kulaong, wala kang lusot dito. Hindi mo to malulusutan. Hindi mo maiiba yung yung oras, hindi mo maiiba yung araw. Kasi hindi naman tayo magkakilala noong 2019 Wala namang pandemya noon. Nagkakilala tayo pandemya. Nagkatawagan tayo pandemya. Tapos 2019, nabanggit mo to. Nasabi mo in private conversation. Bugo. Di mo kami maloloko. It is personal. Ang kausap ko dyan yung kaibigan ko. Hindi. Ano kaibigan ko, Kulaong? Kulaong kami kausap mo dito. Noong panahon kasi na yun, may nahiram siya sa akin 250 million. Tapos binabanatan ako ni Jared na binabaliktad yung kwento. Kaya nga sinabi ko, Ito, ulitin natin. alam niyo ba yun? Tao mabuti, yun ang naka-video. Si Manny. 30 million dollar ang utang sa amin yan. 30 million 200,000 US dollar. 2018 yun. That would be 1 billion 700 million. Ano? Yung nagko-comment dito na Mary Espada, baka nakikita nyo po yun. Ewan ko lang kung nandyan si Ate Victoria. Kasama si Ate Victoria dyan sa tawagan na yan. Nandyan din si Kuya Nasukir. Katawagan din kasama namin yan. GC yan Hindi kaibigan mo ang kausap mo, Kulaong. Huwag ka magpalusot, Kulaong. Magte-testify ako ilalabas ko tong video na to sa hukuman. Kaya hindi mo malulusutan to. Yung sasabihin mo, usapan yan, private, parang gusto mo pang palabasin. Wiretap talaga, ha? Sige nga, Kulaong. Kasuhan mo nga ng wiretap yung nag-record. Putya, papalusot ka pa anong sinabi mo, kaibigan mo. Hindi mo kaibigan yan. Kaya nako, talagang sopla ka dito sa issue na ito, Kulaong. Wala kang lusot dito. Panahon ng pandemya, nung sinabi mo to, 2019 pala, nagkabayaran na okay na pala yung kaso. Bakit ganon? Pandemya na, sinisiraan mo pa si Manny Pacquiao. Nag-video niyan at nagpapakalat. Sabihin mo sa Manny mo, dapat yun ay pakulong. Okay?
Never ko sinabi na dulingan nanay mo. Inedit nila yon. Okay. Kulaong. Na naman eh. Sinungaling ka na naman eh. Ano sinabing duling? Hindi mo naman sinabing duling yung nanay ni Senator Manny Pacquiao. Excuse me po. Hindi mo naman sinabing duling eh. Ang sabi mo, baluga. Papalusot ka pa eh. Eto, live mo sinabi yon Kulaong. Eto, dito tayo sa video ni MG. Condonia at Royal Blood si Aling Reby, bakit mukhang baluga? Sagot, bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Sagot. Ano? Sagot. No, wala ka palang maisagot. Gonggong. Gonggong ka ngayon. Ikaw ang walang maisagot. Ano, hindi ko naman sinabihan duling yung nanay mo. Sabi mo, baluga. Masahol pa sa baluga. Si Mami Dionisia. Wala kang anulusot dito. Manny Lindsay, hindi ko gets Kuya Makmak kung bakit may naniniwala pa kay Kulaong. Parang na-hypnotize niya yung mga tao. Parang kulto ang weird sobra. Kasi ganyan din po kami dati dyan eh. kaya alam ko na marami pa rin, hindi naman marami, konti na lang yung mga nauuto niyan. Pero yung nararamdaman nila, yun din yung nararamdaman namin dati na parang inaapi si Kulaong. Salamat dyan po sa mga nandyan sa baba. Manilin si Kuya Henry, ayan, ikaw muna bahala dyan sa baba. Mamaya babasahin ko po yung mga comment nyo. Fritz Willan, Deme Canan, Kyle Joshua, ayan, Setarcos, Pink Butterfly. Mamaya, babasahin ko po yung mga comment nyo. Diretso lang natin to Just Walk. Ayan, shoutout po sa inyo. Ate Michelle Sakbatona at Ate Michelle. Ayan, fake news, ayun, Mojoply. Babalikan ko kayo mamaya dyan. Treb Sabutal, mamaya po, basahin ko comment nyo. Happy ayan, Mojoply, thank you. Paano ngayon yan, Kulaong? Ang sinasabi mong duling, hindi nag-e-exist. Ang sabi mo, masahol pa sa baluga ang nanay ni Manny Pacquiao. Hindi yung duling ang pinag-uusapan diyan. Kaya nako, sabi ko talaga sa iyo, Kulaong, wala kang lusot dito. Talagang nako, baka mabigyan ka ni Senator Manny ng kaliwat kanan. Okay? Sila ang nagsasalita nun. Hindi Kulaong. Wag mo nang nako, lalo kang lumalabas na napakasinungaling, Kulaong. Lalo kang lumalabas na sobrang sinungaling kasi hindi po talaga yan sinabi ng patungkol na duling si Mami Dionisia. Ang sabi mo, masahol pa sa baluga. Inedit nila yon. Kasi hindi edit yun. Live mo sinabi yan eh. Maya salitang duling, sinabi nila yan sa aking ina. Hindi, Kulaong. Wala, Kulaong. Wala kang lusot dyan. So, kinapture nila yung salita, pinagdugtong nila. Maaaring ganyan yan. Hindi, Kulaong. So, Ruel, ikaw na magsabi sa manay mo. Ako, pagod na ako. Ayoko na magsabi. Governor ng Sarangani yun. Kung utusan mo, parang parang anak ng teteng. Governor ng Sarangani, kung utusan mo, parang tauhan mo Salita dito, ha? So, itong tarantadong makagago na to, ang ginagawa niya, gusto niyang i-antagonize. Sabi niya, good AM, boss. Nanggigigil ka ata ngayon. Hindi. Gusto niyang i-antagonize si Manny Pacquiao. Si Manny. Uulitin ko, ha? Bahala na kayong makinig kung saan ko sinimulan yung kwento. Lahat na sinabi ko, totoo. Lahat na sinabi ko, totoo. Kanina sabi mo, magsasabi ka ng katotohanan. Putya! Yung pala, wala ka naman pala involvement. Hindi ka naman pala kasama dun sa kasuhan. Bakit mo sinasabi sa GC natin na may utang sa'yo si Manny Pacquiao? Aaring nasabi ko yon. May nasabi akong pangit about regarding sa utang. But it is 8 years ago. Hindi.
March, kung hindi ako nagkakamali, March of 2019, April, tapos ang kaso. Nagkasundo. Pero sinabi mo sa amin, nakakulong ka. Pumunta sa akin si Bernard, Tol, areglado na. Ito pa ha, binalik niya yung pera ko. Yung sa akin, ibinalik ni Bernard. Sabi ko, tapos na ba? Opo, tapos na. At ang abogadong gumawa niyan ay yung abogado ko mismo, personal ko, ninong ko, si Attorney Florencio Anchubas. Yes. Because, Senator, I was there. Kung may nasabi akong bagay, but it is not intended to be public. Private lang kaming nag-uusap. Natural, magalit ako kasi may involved akong pera eh. Hindi ko lang. Naku, wag na. Dagdagan mo yung kasinungalingan mo eh. Sa bagay, sanay ka naman. Alam mo naman, talaga sa impyerno ka mapupunta. Kaya, tinusulit mo ang pagsisinungaling. Pero kulaong, lalo ka mas mababaon dito eh. Lalo mong hinuhukay yung libingan mo. Lalo mong nilalapit ang sarili mo sa kulungan. Oh, di ba? Pero ito ay indirect, di ba? Yun lang. Pero hindi ko yan in-intention para isa publiko yan. O, teka. Kung hindi ka naman pala indirect, bakit mo nga sinabi na may utang sa'yo si Manny Pacquiao? Yun ang mismong word mo eh. Milian, ginanong ko si John. Yun yung mismong word Sinabi mo. ko nga si Johnny, ikaw, wag mong ididikit sa pangalan ko yan. Kung magpo-post ka, na lang, wag mong pa-share sa FLM family yan. Ginanong ko si John. Alam mong may utang sa akin yan eh, hindi pa nagbabayad. Alam mong may utang sa akin yan, hindi nagbabayad. Teka kulaong, pansin ko, bakit hindi mo binabanggit na sa usapan dito? Lumabas yan. No. Kanina pa natin pinapakinggan yung palusot ni Kulaong. Never niyang sinabi na dun sa GC na yon o sa tawagan na yon, na inilabas ni Macmac Pablo na tawagan, dun yun nabanggit. Ngayon ko lang napagtanto. Nahatsing pa nga. Ngayon ko lang napagtanto. Diba? Hindi niya binabanggit na sa tawagan namin sa GC, ito lumabas. Na yung pinadinig ni Makagago ay doon sa GC namin. Diba? Hindi niya to inuungkat. Ang sinasabi niya, kaibigan niya. Aba, Kulaong. Parang, takot ka ba sa akin, Kulaong? Takot ka ba sa akin? Kahit pakalkal mo ang channel ko, never kong sinabi yan sa channel ko. Oo, totoo naman. Never mo sinabi sa channel mo yan. Bakit? Sa gising mo nga yan sinabi. Never kong sinabi yan sa kahit anong vlog ko. Private, maaari noon. And then 2020, nakulong na ako, kalalaya ako lang hanggang ngayon. Kailan lang ako lumaya. Di ba? Hindi niya sinasabi, no? Nasa GC ni Macmac Pablo, ni Nasukir, ni Remy Cudo, ni Spencer Lacale, ni Jojo de Guzman at ni Lisa Paris. Doon niya sinabi yan. Kalaam nga, tatakot ka na, no? So, 8 taon na yan, kung may nasabi ko yan, it is not intended to be public. Roel, ikaw na bahala magsabi kay Manny mo ha. Yung mga nagpunta sa kanya na mga sulsol, sila ang nagpapakalat niyan. Dapat sila ang kasuhan nila. Okay? At hindi nyo ako makakasuhan dyan. Unang-una, private yan. At hindi ko yan binidyohan. Sila ang nag-video niyan. So, it is not my intention to publicize. Kaya, Senator, Kaya nga hindi nga ikaw nag-publicize. Ako. Hindi mo pinablish. Ako nag-publish. Bakit mo nga sinabi? Yung pala 2019 tapos na pala, sabi mo bayad na. 'Di ba? Nung mga nakaraan, tinanong ka ng viewer mo. Sabi mo bayad na ata. Kasi binayaran na ako ni Bernard. Tapos sabi mo nung sumunod, may nagtanong ulit.
Boss, magkano utang ni Pacman? Hindi, ano yun, tapos na yun. Pero bakit mo nga sinabi sa amin? Wala naman nagtatanong. Former